Hello guys, welcome back to my channel. At dito sa episode na to guys, paano nga ba bumoto ng barangay NSK election? So dito sa episode na ito guys, tapusin ninyo, kailangan nyo mapanood ito. Dahil para malaman ninyo kung paano nga ba magboto doon sa mga gustong magboto ng SK at saka barangay election. So unang-una sa lahat gagawin ko ang video na ito para malaman ninyo kung sakop pa ba kayo doon sa pagboto ng SK. So meron po kasi itong kanya-kanyang mga age limit na kung saan hindi ka na pwedeng magboto ng SK, doon ka na sa barangay. So doon naman sa mga kabataan, so meron kasing sakop din na limit, na age limit yon na ay SK muna ang kanilang iboboto. So ano nga ba yung mga matatanggap nilang mga balota kapag ka nagboto sila, no? Ito yung malalaman ninyo sa video na to guys. So, doon sa mga nakarehistro na ng mga kabataan, ito yung edad 15, 16 hanggang 17 years old, ay isang balota lang po ang inyong matatanggap kapag kaboboto po kayo. Ito po yung SK ballot lang po. So, ibig sabihin, hindi pa kayo pwedeng bumoto ng barangay. Yung barangay, barangay kagawad. So, hindi pa kayo pwedeng bumoto ng ganon. No? Tandaan nyo po, 15, 16 hanggang 17 years old, hindi pa sila pwedeng bumoto ng mga pang barangay. So, kailangan nyo lang iboto is SK. So, bibigyan lang kayo ng isang balota lang po, SK. So, SK chairman, pwede kayong magboto hanggang doon sa mga kagawad niya. So, marami po yung mga nagtatanong dito at saka mga nalilito, no? Kaya kailangan mas importante na malaman po ninyo. Doon naman sa mga 18 years old, 18, 19, 20 hanggang 30 years old po. So doon sa mga 18 to 30 years old po, dalawang balota po ang kailangan matanggap ninyo. So bakit po dalawang balota? So ito po pwede na po kasi kayo magboto ng barangay at saka SK, mga SK chairman, mga ganyan po. So dalawa po yun, isang pang barangay na balota, isang pang SK. So kailangan po kung ikaw ay pasok sa 18 to 30 years old, ang matatanggap mo dapat na balota kapag magboboto ka is dalawang balota po. Make sure guys na kung dalawang balota ho is wag po kayo magpapalito kasi meron po yan sa balota na nakalagay dyan kung pambarangay or SK. Makikita nyo po yan. Magbasa po kayo doon sa mga balota na hawak ninyo. Kasi po baka mamaya po ang maiboto ninyo imbis na SK po, maisulat nyo po doon sa pambarangay o di naman kaya yung pambarangay maisulat nyo po doon sa pang SK. So much better po na basahin po natin kung dalawang balota po ang hawak po ninyo. Kasi po, once po nangyari po yon or na-input ninyo yung pangalan ng pambarangay dun sa pang-SK po na balota is may invalid po ang boto ninyo. So, hindi po yun i-count sa COMELEC po. Kailangan po tingnan ninyo kung ang binoboto ninyo is pang barangay na ballot. So, kailangan po ang isulat nyo lang doon yung mga tumatakbong sa barangay. So, kung pang SK po yan, yung SK po. So, tandaan nyo po no, 18 to 30 years old po, dalawang balota po ang dapat ma-receive po ninyo. So, para naman po doon sa mga mas nakakatanda natin, no, yung mga 31 pataas. So, 31, basta yan, 31 pataas na yan, guys. So, ang ma-receive nyo lang po na balota is isang balota lang po. So, ang balota po na ito is pang-barangay ballot. So, hindi na po kayo pwedeng magboto ng pang-SK dahil hindi na po kayo pasok doon sa limit ng mga SK. So, kung 31 years old ka na, higit pa is matatanggap mong balota is isa lang, barangay lang po. So, hindi na kayo malilito. So, nagkakaroon lang kasi ng confusion dito yung mga botante na tumatakbo, yung mga botante natin na 18 to 30 years old. Kasi ang kakala nila is kapag 18 to 30 years old, isang balota lang yung matatanggap nila. So, dalawang balota po para sa 18 to 30 years old. At kung 31 years old ka na, ibig sabihin, isang balota lang po. So, kung 18 to 30 years old ka po, pwede ka pang magboto ng SK, pwede ka magboto ng pambarangay. So, kaya po dalawang balota yung ibibigay sa inyo. So, kung hindi ka papasok dun sa age at minor ka pa, so 15, 16, 17 years old, isang balota lang po para sa SK ang marireceive po ninyo. So yun lang po, hopefully na nakatulong po ang video na ito sa inyo para din sa mga nagtatanong at nalilito kung ano yung matatanggap nilang balota kapag magboboto po sila. Mas maganda po na alamin din natin yung mga kandidato natin kung saan sila
kung ano yung tinatakbo nila, kung pambarangay ba o pang SK ito, para nang sa gayon hindi po tayo magkaroon ng kalituhan once po na tayo ay boboto at hindi po ma-invalid yung boto natin. Maraming salamat po.